Magandang hapon po sa inyo lahat. Alexander Lexter Jules, nagbabalik para sa inyong update ngayong hapon on Mary Del Mama Entrada and Edward John Barber, mga kaibigan. Yes, mga kaibigan, magandang balita. Ikaw ang kukumpleto ng Pasko na kanta ni Maymay Entrata na isang Christmas Station ID ng A to Z channel ay hindi lang po mapapanood ninyo sa A to Z account ng YouTube. Mapapanood din po ninyo yan sa ABS-CBN Music YouTube channel. And then, now, pwede nyo na rin mapapanood yan at marinig ang boses ni Maymay na tugmang-tugma, saktong-sakto sa CSID na ito sa kanyang YouTube channel, mga kaibigan, Maymay Entrata. So, sabi ni Shinami, shoutout sa iyo. Andito na sa account ni Maymay, mga kaibigan. Pwede nyo na pong panoorin kasi nga po, kunti pa lang ang views, mga kaibigan. At this very instant, ang views po ng ikaw ang kukumpleto ng Pasko ay nasa 29 views pa lang po. 8 hours ago na po siyang na-post. Kasi nga Maymay, hindi ka palaging nagpo-post. Kung kaya, hindi po tuloy-tuloy ang views ng iyong YouTube channel. Pero alam nyo, parang hindi YouTube channel ni Maymay yun. Parang YouTube channel yun ng iba. Kasi bakit ang konti lang ng followers? Parang alam ko noon, parang mayroong dalawang YouTube channel na nagpangalang Maymay Entrata. Hindi ko lang alam if they are both the same YouTube channel na pinagmamayari ng isang Mary Del Maymay Entrata. But anyway, Super Highways, kung gusto nyong panoorin, hanapin nyo na lang po yan sa YouTube channel ni Maymay Entrata. And if gusto nyong para padamihin ang views ng aking upload ng Ikaw ang Kukumpleto ng Pasko ni Maymay, pwede rin naman po. Pero sa akin kasi meron siyang konting changes a little bit for, para makaiwas tayo sa hagupit ng YouTube. Bawal kasi yan, diba? So that was the moment kasi na kakalabas lang ng Ikaw ang Kukumpleto ng Pasko, and then we really wanted to share that to you people. That is why we straight away edited that song for you people para makita nyo kaagad kung ano nga ba ang tempo, ang rhythm ng Ikaw ang Kukumpleto ng Pasko na ikinasaya naman po ng puso natin. More content pa dong kasi nowadays, mga kaibigan, Edward John Barber ay nakahiligan yata na mag-upload sa kanyang Instagram, sa kanyang reel, and even in his TikTok account. So, dito naman po ay pinapakita ni Edward John Barber ni Dodong ang kanyang yan, hindi natin pwedeng patagalin. Ang daming sapatos naman ng Nike yan. Nike talaga. Sana all may Nike, may Nike. Ayan, mga kaibigan. Sabi dito ni Bea, wag daw po kayong mag-alala. At sabi ni Tita Lucy Hugot, kung sino man yung kasayaw ni Maymay sa kanyang TikTok, ay hindi daw po yun lover figure, kundi isa daw siya sa mga babies ni Maymay gaya ng BGYO sa mundo ng musika. Sabi dito ni Eric Yung, so you got a real girlfriend now? Sabi daw, Senyora, saan ba ang reply? So, yun lang ang nabasa natin. So, hindi ibig sabihin yun kay Maymay, hindi yun kay Maymay, guys, ha. So, hindi po siya lover figure, kundi he is someone na gaya ang treatment ni Maymay sa BGYO. Isa lang siya sa mga babies ni Maymay, mga kaibigan. So, hindi po siya karibal ni Edward John Barber. Oh, yes, meron ditong ipinost si Monique Dominic. And the breadwinners is
Maymay Entrata. Pero hindi po yun dahilan po na pag-usapan po diba sa social media ngayon itong The Breadwinners kung saan kasama si Maris and si Anthony at biglang nagka-issue kung kaya mas gusto yata ni Miss Monique Dominic na ang ilagay dito ay si Dodong, Edward John Barber at si Inday Maymay Entrata kasi sila po si Maymay po ang totoong breadwinners sa totoong buhay. Pero sabi ni Vice, ganda naman daw talaga. In fairness kay Maris Racal, she can act at magaling na bata when it comes to acting. So kung kaya ayan, congratulations Maris at talagang meron kang taga-protekta na isang Meme Vice ganda. Ayan. So yes, Maymay Entrata is so quiet nowadays mga kaibigan. I don't know what's going on with Merida Maymay Entrata. Maybe she is so busy doing the rehearsals ng performance niya para sa Ito Ang Gusto Ko Hatawan Grand Finals ng The Royal Philippines. Mga kaibigan, gusto nila ipakilala ang mga judges sa nasabing contest po. Una dito ay si Michael Arda, Creative Director of A-Team Dance Artist Choreographer. Sila ba yung mga judges? Kasi sabi niya dito the judges, swipe to get to know them. Ayan, ayun na nga. Una si Michael Arda. Pangalawa ay si Lima Diaz, dancer, choreographer, artistic director. That is Lima Diaz. The next one is Vimy Rivera, World of Dance Philippines director and legit status director. Diba? Next is Adam Alonzo, choreographer, dancer, founder, and co-director of TPM. Next one is Mr. J. Joseph, choreographer, dancer, songwriter, rapper, and music producer. Ooh, so ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5. 5 po ang magiging judges sa gagawing hataw sa Grand Finals ng Royal Philippines. Yan po. Meet our incredible judges for the Royal Hataw Grand Finals. Ready na sila to bring their expertise para masusing kilalanin ang kauna-unahang Royal Hataw Dance Crew Champions. Kaya maghanda na kayo sa malapit ang and unforgettable experience because they're about to take the grand final stage to a whole new level. Ayan, nakaka-excite naman. For sure, naku. Tawag dito. Excited na ang mga dance crew to showcase what they got. Diba? Maymay Entrata singing to Dead Ma. Sabi daw ng isa, bakit ka kasi sumasabay kumakanta, Miss Alexander, hindi tuloy maganda. Sorry naman po. Minsan kasi hindi ko mapigilan. Pero yes, I want to show that song to you later on. Pero ito si Edward, ang sinasabi ko sa inyo, hindi natin alam kung anong gusto sa buhay. Ayan, nagbihis. Yun ang gusto niyang shirt, sweatshirt. May t-shirt pa sa loob. Tapos, may cap. Narito na ang kanyang shoes. Nike po ang kanyang shoes. Tapos, bibihis si Dudong. Meron siyang bag. May pabango. Taran! Anong kulang? Ang kanyang pamalo. Diba? Table tennis ba ang sports mo? Edward John Barber? Table tennis siguro. Pero hindi ko lang alam kung ano. 1-on-1 anyone. O, diba? Tara! Sabi ni friend ni Edward John Barber. So, yes. Yan po ang isa. Yan, pangalawa na post ni Edward John Barber sa kanyang Instagram, mga kaibigan. Pero meron po tayong na-miss. Alam niyo ba yung na-miss natin? Yung performance ni Maymay ng Auto Deadma sa Be My Guests
sa konsyerto ng RMA Studio. Ito po yata yun. Ay, hindi ito yun. Maymay Entrada's performance ng Otodedma on ASAP. Sa ASAP naman kasi ito. I want to see yung kinanta niyang pwede ba pala ang kinanta niya. Pwede ba. Yun pala ang kinanta niya sa event nung December 1 ng event na Miss Jade Richo, mga kaibigan. So, there is nothing much for today sa update on Maymay and Edward, except na lang itong si Edward na talagang nakahiligan na po ang mag-post sa kanyang Twitter. Parang gusto yata ni Edward maging content creator na talaga. Pero meron po tayong naalala, mga kaibigan. Remember when Maymay went to this ang tawag nga doon, mga kaibigan, Christmas special. No, not that one. It's not Christmas special. The one that she said she wants to marry herself. And love to yourself daw ang gusto niyang ipakita with her beautiful dress ng white na may dove po ang suot niya. Halloween ba yun? So yes, that one is, ewan ko kung makita ko pa ang video na yan, mga kaibigan. Kinilig lang po ako. Bakit? Kasi meron din po kasing mga interviews si Edward John Barber na kung saan ang sabi din ni Edward John Barber that he is also into loving himself. Kasi nga po daw, tinanong siya kung may girlfriend ka ba, Edward John Barber? Ang sabi, no. Mas gusto daw niyang mas mahalin ang sarili niya for the time being. So, diba? So, kopya-kopyahan lang kayo, Maymay and Edward. So, kung sabi ni Edward, papakasalan niya ang sarili, so papakasalan mo rin ang sarili mo, ha, Maymay? And so, kung sabihin ni Edward na mahal niya ang sarili niya more than anyone else, kung ano mang klaseng relationship, ikaw din, Maymay, ganun din ang gusto mong gawin. So, yes, hindi lang dyan po nagkatugma itong dalawa, kundi dahil po sa itong paboritong kantahin ni Edward John Barber sa karaoke. Alam niyo ba kung anong gustong kantahin ni Edward Barber sa karaoke? Sa karaoke? Naku! Kinanta yan ni Maymay sa ASAP natin to. And it was called Di Ko Kayang Tanggapin. Yan po by April Boy Regino. So, 2 beses na po silang nagtugma-tugma. Same ba ang takbo ng kanilang mga utak, mga isipan, mga kaibigan? Kayo na po ang mag-judge. Someone says they saw Edward, kasi syempre diba may mga live audiences na tayo for a couple of months now. Kasi nga po in every month meron talaga silang isang Sunday which is intended for live show talaga, na talagang makikita mo talagang live na nagpa-perform ang mga artists, singers, performance ng ASAP. And so sabi daw ng isang nakanood doon, nadaanan ko lang din po sa social media, mga kaibigan, huwag masyadong kiligin, pero yung tingin daw ni Edward is the same as before, and talagang lagkit-lagkit towards Merida, Mama Entrada. And we can see that they're just like not showing it for a long time, but we are seeing the glow in their eyes, especially when they are looking at each other. So yan po, mga kaibigan, ang tinatawag na kahit itago nyo man, makikita namin yan. Kasi yung mga mata namin, meron po kaming mga teleskopyo or whatever, microscopic, na talagang hinihimay-himay yung bawat specimen. Kasi gusto namin hanapin kung ano ng status ng mga puso ninyo, kung ano ng status ng mga kilig nyo, at ano ng status ng pagkakaibigan nyo. And you didn't fail us, kasi nga po, Maymay and Edward, how many times that you are talking to each other without the microphone sa stage?
and then all of a sudden you are avoiding each other, but then the moment you are together again, standing next to each other, we are feeling that kind of kilig. Of which alam naman namin na you don't do that intentionally. But then of course, because what we saw, witnessed before naging magulo ang buhay nyo as love team at pinaghiwalay nga kayo, kahit nga dumaan pa kayo sa maraming sakitan, sa maraming kalokohan, but we never walk away from you both. O, diba? So, nandoon lang kami. So, kung alam namin kailan nangungusap ang mga mata ninyo, kailan may mga sign language kayo, kailan dinedirect ni Edward yung buhay mo, Maymay, dinedirect ni Edward anong dapat look mo, anong dapat gagawin mo, anong dapat sabihin mo, and chine-check ka ni Edward. It's just like the same way when you said, anong dadalhin nyo sa Noche Buena, sabi ni Richard Velasquez, and you said, Maymay, you want to bring in the paper plates. Dahilan nga po, that ginurek ka, Maymay, hindi nga, Maymay, food nga ang pinag-uusapan dito. And then all of a sudden, here is Edward saying, since paper plates ang bitbitin ni Maymay, I'm gonna bring in trash bags, mga kaibigan. That way, nakikita namin, kinikilig kami kasi you are protecting each other and you are always there watching each other's back. When people said, oh Maymay, kasi ganito si Edward, you always said, walang ginawa si Edward. O, diba? That you will always be his prayer warrior. That you will always be there as kaibigan niya forever. So, that things are like, parang wala sa inyo, pero big things sa amin. Big things sa amin kasi nga, we want you both, kasi nakita namin gaano kayo ka-sweet sa bahay ni Kuya. And we know how Edward is doing his promise and not breaking it. And that he never wanted yung mga pagkaroon ng mga love and interest in anything and anything. Meron mang mga nagsasabi that he is into someone but never nangyari. And then many people are saying, chismis noon, na he is already having someone in the favorite church but hindi po totoo yun. So, yung mga klaseng mga bagay na ganun, ang talagang gusto naming ibalik. Bakit? Kasi sabi ng marami, the moment na bigyan nyo ng pagkakataon ibalik for the second chance around itong Mayward, itataob nila yung ibang love team. Ewan ko kung maniniwala ang iba. Maybe some people would say, hindi mangyayari yun. Pero, try nyo. Tignan nyo lang. Kasi nga po, ang lawak ng listenership ni Maymay at yung kanyang fandom, hindi po siya umiikot lang sa Pilipinas but also outside the country. Just imagine Maymay bringing in Maymay doon sa mga outside the country shows nila and having those people cheering for her and singing along with her sa mga kinakanta ni Maymay. That only shows gaano kalaki ang fandom ng isang Merida Maymay Antrata. I-plus mo pa yung Edward John Barber na talagang ni minsan hindi iniwanan si Maymay. So, yes. Sana babalik yun kailanman. Sana malapit na. We miss them so much, ABS-CBN. Please bring them back together again. And sana naman hindi lang yung mga ibang fandom ang sasaya, and then sana kami rin. Give them the chance to do projects together, to do things together as a love team. And then, concerts together. Malalaman nyo rin naman yan kung gaano pa rin kalaki ang kanilang fan base. This is Alexander Lexter Jules. Nagbabalik po at nagpapasalamat muli at muli sa patuloy niyo pong pag-subscribe sa aking channel. Salamat sa palagi kayong nandyan, nagbibigay ng comment at
ipinapakita sa akin na kailangan ko mag-inspire more to bring you more updates every day. Syempre, dahil alam kong inaantay niyo yan. This is Alexander Lex to Juice. Magandang gabi po sa inyong lahat.